Hello guys! Sana masarap ang ulam at gising natin today. So ngayon na nga, ilalarga na naman ang pamilya namin at kasama ang aking little helper. So kahit pagod itong mga nakarang araw, tuloy lang ang biyahe at laban sa life. Kaya samahan nyo kami sa Taiwan trip namin today. Come on! Guys, nakapasa na po kami. Ramdam nyo naman siguro yung saya ko niyan after namin sa immigration. Ewan ko ba, lagi akong kinakabahan pagkadating sa ganyan. Kaya I'll always make sure na kompleto yung documents namin kung sakaling maitanong sila. At buti na lang lahat kami nakapasa. 13 kami actually and buong pamilya ang bumabiyahe today. May isa palang tinanong sa akin kung nagtatrabaho ba daw ako sa government at sinabi ko hindi. Ayun lang. Nakakatuwa lang kasi na-enjoy ni Abel yung ganitong travel experience. Pero of course, hindi pa rin maiiwasan ng mapagod, may magkasakit, o may mga unexpected na mangyari. Makikita nyo sa susunod na vlog kung ano ang naging kaganapan dito. Sa ngayon, masasayang moments muna ang ipapakita ko sa inyo. Pagka-check-in namin, dumiretso na kami sa night market. Kung mapapansin nyo, wala si Abel dyan kasi nagpahinga muna siya sa accommodation. Ako naman, tamang chill-chill lang at enjoy sa paligid. Sulitin natin ang ganitong moments kasi minsan lang tayo magkakaroon ng chance makagala. Nako, pag uwi ng Pilipinas, balik trabaho na naman, puyat na naman at balik sa responsibilities ng totoong buhay. Actually, nakakatawa itong trip na to kasi Disney princess ang atake ko. Si Jowa ang bahala sa halos lahat, sa gamit, impake at pag-aasikaso ng kailangan. O diba, minsan deserve din pala natin maging princess. Pero mukhang Princess Fiona ata ang ginanap ko dito. Kaya sa mga magbabiyahe dyan, always make sure na kompleto ang documents nyo at huwag nyo kalimutan mag-avail ng travel insurance. At kung may bata, magdala ng gamot at maliit na first aid kit. At syempre, bago bumiyahe, dapat well rested at okay ang katawan. Kasi sa travel, hindi lang excitement ang kalaban. Nako, may pagod sa lakad, language barrier, adjustment sa culture. Kaya dapat prepared, hindi lang ang gamit pati sarili natin. Ayun lang, bukas ulit!